mo, di ba? May mga naimprentang balota ang COMELEC. Nako, 160 million daw lahat yan. Alam mo po ang gagawin nila? Oh, Ire-recycle nila yan. Ha? Yung 6 na milyon na naimprentang balota na hindi na pwedeng gamitin. pwede mo gawing sobre yan? Alam mo ba kung anong gagawin nila dyan? Ang gagawin daw? Inilipat muna ito sa mga sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Tama, oh. Tapos, alam mo kung anong ginawa? Ang gagawin? Ikukwento ni Madeline Berriar Moratillo. Ha? Oo. Akala ko gagawing sobre, lalagyan ng AKAP fund eh. Tingnan natin. Mads, ano daw pa paano i-recycle? Yes, Jenna Telson, ito nga ang sabi ng Commission on Elections, ire-recycle na lang nila yung 6 na milyong balota na naimprenta para hindi naman ito masayang. Kasunod nga yan ng ipinalabas sa temporary restraining order ng Korte Suprema sa ilang aspirante na una nang idineklara o diniskwalipika ng poll body. Ayon kay Attorney John Rex Laudianco, napag-alaman kasi nila na hindi na ubra yung, hindi na raw pwede yung dating ginagawa na micro-shredding doon sa mga papel. Kaya ang gagawin, gagamit daw sila ng isang solusyon para direkta ng tunawin yung mga papel na ito, sama-sama siyang tutunawin at saka gagawa ng panibagong papel. Pero sabi ni Attorney Laudianco, sakaling makagawa sila ng mga bagong papel, baka hindi na siya umabot para sa pag-imprenta ng mga bagong balota kasi matagal daw yung proseso para sa paggawa ng panibagong papel dahil kailangan pa raw niya ng curing period. Kanina, sinimulan na rin ng COMELEC yung paglilipat ng mga naimprenta. Bahagi yan ng 6 na milyon na una na nilang naiimprenta mula sa National Printing Office at dadalhin ito sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Nilinaw ng COMELEC na hindi kasi pwede itong manatili sa NPO kasi maliit lang yung espasyo doon sa NPO. At sa tanong naman, bakit hindi doon sa warehouse nila sa Binyan kung saan naroon yung mga ibang gamit ng COMELEC para sa 2025 elections. Ang paliwanag ng COMELEC, baka kasi maihalo yon doon kasi sa Binyan warehouse nila manggagaling yung simula ng deployment kapag nagpadala na sila nung para mga gagamitin para sa halalan sa Mayo. Doon yun magsisimula sa Binyan. Kaya para maiwasan na magkaroon ng mix-up o magkahalo-halo, maihalo siya, doon na siya dinala sa warehouse nila sa Santa Rosa, Laguna. Kanina ay pinakita rin ng COMELEC yung pag-test doon sa makina ng National Printing Office para malaman kung obra itong gamitin para sa pag-iimprenta ng mga balota at hindi naman sila masyadong maliit sa kanilang target deadline na April 14 yung matapos yung pag-imprenta ng mahigit 70 million official ballot. Ayan, yung 6 million balota na yan, magkano halaga, Mads? Sa pagtaya, kung ang bawat isang balota kasi ay nasa 22 pesos, sabi ng COMELEC. So, i-compute natin na sa mahigit 132 million pesos siya. Pero hindi pa kasama kasi dyan yung, syempre, yung pasweldo, yung dahil siya nagkaroon ng manpower sa paglilimbag ng mga balota, gumamit ng kuryente. So, ang pagtaya, posibleng more or less, nasa 150 million pesos. Ayun. So kapag ka na-shred ito at nagawang bagong papel, magkano ang matitipid nila? May suma ba? Wala pa silang datos sa ngayon kasi inaalam pa nila sa kanilang finance department maging kung paano yung gagawin doon sa mga bagong papel na kanilang mabubuo. Magandang balita yan, Mads. Ngayon ko lang nalaman na ang COMELEC, meron na rin silang recycling facility ng papel, ha? O ipakukomisyon nila sa iba yan? Yan ang hindi tayo sigurado pa, Jen. Hindi rin kasi matiyak ni Attorney Rex. Kasi kailan lang din nila nalaman. Kasi ang alam nila talaga ay i-shred. Kaya lang, naipaalam sa kanila na hindi na pala pwede yun. Ang kailangan ay tutunawin na talaga siya. Oo. Kaya nakikipag-ugnayan pa rin sila sa National Archives at maging sa kanilang Finance Department doon sa mga dapat gawin. Basta inuuna nila ngayon, pagsasama-samahin muna nila yung 6 na milyon at pagkatapos ay sa kanila gagawin yung proseso ng disposal. Medyo matagal din kasi paunti-unti yung pagdadala nila doon sa warehouse dahil bawat isang makina na naimprenta kahit na kung titignan parang spoiled ballot siya, kailangan pa pala siya isa-isang i-verify. So isa-isa, pinapasok pa nila yon doon sa automated counting machine. Ayun. Kaya matagal yung proseso. Ang importante naman dyan, huwag magamit kasi ito pala, pag sinubo mo doon sa makina, babasahin ito. Ano, ha? Kaya dapat maingat ang
ang disposal nito, ang disposal. Totoo. Ay, teka lang, meron na bang update dun sa babaeng makakalaban ni speaker dun sa kanyang distrito? Totally ba natanggal na o may chance pang makasama sa balota? Wala pa tayong update patungkol dyan, Jen eh. Babalikan ko kayo. Alamin natin kung may update na. Ayun, alamin mo lang yung latest kasi marami nagtatanong sa atin eh. Kung talagang Sinabi kasi ng COMELEC na disqualified talaga? Disqualified. Babalikan ko kayo dyan. Baka umapila. Oo. Di ba umapila? Pwede. Di ba? Kasi yung mga Di na-TRO. ba yung mga na-TRO, di ba? May mga umapila. Ewan ko kung nag-appeal siya at tumingin ng TRO. Baka kasi, oo nga, Di ba? Kasi hindi na din sinama dun sa balota eh. Di ba? Kasi sabi narinig ko yung nung interview kay Chairman Garcia noong isang araw, kung halimbawa, di ba, mag-imprenta sa ulit, Mads, di ba? Mag-imprenta. Ang problema nila, pag merong panibagong desisyon ng Supreme Court, kasi may mga pending pa eh. Yeah nga. May mga pending pa sa Supreme Court, ukol dito, at kapag ka merong bago, back to zero uli sila, Mads. Oo, totoo. Kaya nga ang sabi nga ng COMELEC, sana last na raw to. Ayun na nga, wala naman Yung anyang- inilabas ng Supreme Court. wala man anyang pressure sa Supreme Court, pero kung maaari niya matapos na yung mga usapin. Di ba? Ukol sa bagay na ito, yung mga question doon sa mga tumatakbo sa nalalapit na eleksyon. Baka yan ang kulang dun Oo, sa... yung sa local, sa ngayon kasi ang nasisimula nila sa national level. national, oo. So yung mga nailabas, yung apat, sa local position, wala pa namang problema doon. Nagka-problema lang talaga doon sa isa dahil senatorial aspirant ito. Ayan. Sige, Mads, balitaan mo kami, update mo kami, ha? Kung ano ang magiging Sige, balik sa dyan. inyo dyan. Yan po si Madeline Villar Moratillo. Ang ating Vox Populi, ang tanong po, solusyon nga ba ang deklarasyon ng Food Security Emergency para masolusyonan ang problema sa pagtaas ng bilihin? Ayan. Ang sabi ng ating mga reactors, B, hindi po iyan solusyon. Mr. Del Rosario ng Quezon City. Kanurbing! Magandang hapon po, ha? Hindi. Dapat dakpin ang mga smuggler ng bigas 6688. Sabi ng iba niya, sample! Meron tayong bago, ha? Yung kababagong batas lang ngayon na amend, bago ulit yung bagong-bago, ay Binago ginawa pa. pang bagong-bago. Pero ang sabi, kahit pag gaano kabago yan, kung walang sample, wala yan. Implementation pa rin. Oo. Opo, solusyon po yan. Price control talaga. Sosimo Alejo ng Pangasinan. Hindi po. Lalo kung ang iipitin lang at hihigpitan ay mga retailer, Jesse Catinoy kay Pombo ng Bulacan. Hindi po dapat mag-focus sila sa mga farmers para mapababa ang presyo.